Pinaupo ako ng teacher ko. Abalos, you sit down. I'll give you a 50. 50, dilakpak na ako noon. Hanggang ngayon, napapanigipin pa yung buhay ko sa law school. Ganun ako na-trauma rito. Welcome back sa panibagong episode ng Abalos Vlog. Muli ako po si Atty. Benner Abalos. Ngayon, magre-react tayo sa mga misconceptions tungkol sa law school. Totoo nga ba ito o hindi? Ating pong alamin. Alam niyo po, napaka-espesyal ang araw na ito dahil makakasama natin ang dalawa nating batang-batang mga abogado. Pero huwag kayong titingin sa pagkabata nila dahil mga magagaling at esperto po itong dalawang to. Beauty with brains, si Atty. Adi Jose. At pangalawa, ang ating resident expert, si Atty. John Yambao. Can you share a little about your experience in law school? Total, pag-uusapan natin ngayon yung misconceptions about law school. I think ang isang interesting na misconception is that lahat daw ng mga law student ay matatapang, malalakas ang loob. Pero especially during recitation, marami dyan kinakabahan, na mental block, nabubulol. For some, very traumatizing experience. But very humbling din itong experience na ito. And I think it helped mold us into becoming the lawyers that we are today. Ako, maraming salamat, Atty. John. And of course, Adi. Hello po, Atty. Abalos and Atty. John, aking mga panyero. Ako, I graduated from the Lyceum of the Philippines College of Law, and I was actually a working student. To be honest, it was really challenging, working in the morning and going to class at night. Pero kayang-kaya if you're able to manage your time well and set your priorities straight, because in the end, it's really worth it. Ayos, no? So, sisimulan na po natin ngayon. Wala daw pong social life kapag ikaw ay isang law student. Apektado talaga social life mo. Inipon ko yung libro ko. Siguro hanggang dito yung libro na inipon ko mula first year hanggang fourth year. Pagdating mo ng review, you at least have to read that at least twice in your life. Di ba? At least twice. At araw-araw, bibigyan ka ng kaso, bibigyan ka ng provisions, at dapat memorizein mo. Sa akin, sa Ateneo Law School, ang style ng mga teacher, may card yan eh. So, kung mabulot ka, recite mo to. Tapos paikot-ikot sinashuffle niya. And recitation is about 60 or 70% sa amin. So dapat, aside from the provisions na pinaganda mo, memorize mo, may makakaso. Siguro at least mga 20 cases babasahin mo yan, di ba? At para lang makasurvive, kailangan mo talaga ng study group. Kailangan magpartihan kayo rito. So affected ba? Depende sa iyo. Kung gusto mo magparty araw-araw, maapektuhan ka talaga. Pero kung gusto mong tumagal sa law school, bawasan mo social life mo. Siguro after exams na lang, mga weekends, kung walang pasok, pero sa araw-araw, affected yun. Ewan ko lang, anong tingin nyo? Tama naman po. Yun. Yeah. Kasi usually after exams, nagtitipon-tipon naman po yung mga magkakaklase. At I think yun na yung parang social life na sinasabi natin when you're in law school. Oo nga. Kailangan matalino ka para makapasok sa law school. Yung memory mo medyo sharp, pero dapat marunong ka rin mag-argue. Kasi tandaan po natin, ang kaso kuminsan is how you interpret it. May sinasabi sa tatlong phases yan eh. Yung facts of the case, yung issue of the case, dapat alam mo ano talaga issue. Kung sa issue pala, hindi mo na alam, naku po, delikado ko. At yung argumento rito sa ilalim. At hindi lang yun, dapat 12 verse ka, ano yung current, ano yung past. No? So it's the way you articulate it. Pero mas paano, you also need to memorize these provisions. Opo, nakakatulong na naman talaga kapag kahit pa paano, memorize mo na, dadagdagan mo na lang. Alam nyo ba hanggang ngayon, matanda na ako, I graduated in 87. Hanggang ngayon, napapanigipin pa yung buhay ko sa law school. Ganun ako na-trauma rito. It's nice to hear from Atty. Abalos. Pare-pareho pala tayo na pinagdadaanan. Maraming readings at memorization. At kailangan daw po ba na i-memorize lahat, word for word, back to back? Well, hindi naman, except the provisions. There are some professors na pinapamemorize. Like, for example, ako, Philippine Constitution. Nangyari po sa akin, this is a true story. Tinawag ako ng teacher ko. Ang tibay case ito eh. So nasabi ko na yung apat, may kulang pa. Sabi ng mga klase ko, ganito, kino-coach ako. Pinaupo ako ng teacher ko. Abalos, you sit down. I'll give you a 50. 50, dilakpak na ako noon. Sabi ko, sir, please give me a chance. No, you sit down. Sir, I didn't ask them to coach on me. You sit down. Nakapag-argue ako. And then when he came out of the room, lumapit ako, sir, please, sinigawan ako. Why are you arguing with me? So the following day, yung nag-coach sa akin tsaka ako, we agreed. Doon ako sa harap uupo at sasagutin ko araw-araw ang tanong niya. Ginawa ko yun. Araw-araw tinanong ako. And you know what? Ang grade ko was 90 at ang highest ko sa bar exam, yung subject na yun. Meaning, kung talagang didiinan mo through memorization at talagang lalamunin mo, talagang gaganda ang grade mo.
That was my experience here. Kumbaga napaganda pa po yung Napaganda experience pa. nyo. Oo. Yeah. Laws favor the rich and powerful. Ano pong masasabi niyo doon? Ako, meron po tayong PAO, Public Attorney's Office. Ito po yung tumutulong sa mga hindi kaya ng mga abogado. No? But tandaan po natin, may proseso po tayo dito. May mga apela tayong ginagawa. At maganda po ngayon is that marami na po tayong mga PAO lawyers all over the country. Ito naman po medyo, this is a very interesting statement. Ang homicide daw po ba, ay ibig sabihin nito ay pinatay sa bahay. Tignan nyo naman yan, home, bahay, pinatay sa bahay. So, ibig sabihin ba nito ay pinatay na magkatabi ay side by side? Ibig sabihin ba nito ang pinatay sa river ay riverside? Hindi po, no? Dalawa po yan. Pagpatay na homicide, kung nakapatay ka, at may mga qualifying circumstance para gawin kang sinatawag natin murder, no? Yun po yun. Magkaiba po yun. You'll earn a good salary agad right after law school. Nako. Hindi naman. Just like any other profession, be it law school, medical school, o kung ano pa man, you have to start slowly. No? You have to find your own career, your own path. At importante dito, for me, is mag-specialize ka talaga sa law school. Ang tanong naman po, is it true na nakakatulong ang pag-join ng fraternity or sorority sa law school? Para sa akin, mga notes makakatulong sa'yo. But at the end of the day, ang haharap sa bar exam, sarili mo eh. Ikaw mismo ang haharap dyan eh. Kaya sa mga naglo-law, ito sabihin ko sa inyo, yung bago nyong libro, huwag kayong panghinayangan. Kunin niyo yung stabilo niyo, yung marker niyo, o ballpen niyo. Mag-notes kayo na mag-notes. Habang nag-notes ka, first year ka, pagdating mong review fourth year, yung libro yun, yung binababasahin mo, yung ni-notes mo ron, madalis pumasok sa utak mo. At the end of the day, it's really you. Di ba? So, sa nangyayaring ito, anong tingin mo, Attorney Adi, mahirap ba makipagtalo sa law student? Sabi nga po nila, mahirap daw makipag-girlfriend Aba. kapag law student o kaya abogado. Pero ako, I don't agree. Mukhang mahirap na maging girlfriend, hindi naman siguro. Hindi Mukhang naman mabait ka siguro. naman at Oo. hindi ka argumentative, ha? Umiiwas sa discussion and argument. Ayun. Bakit daw po ang mga law students parang sa coffee shop na nakatira? Alam niyo kung bakit? Pare-pareho tayo. Dahil kakaaral, kailangan mo ng hindi ka matutulog. Puro coffee, caffeine, hindi ba? Ganun na nangyayari. Kaya most of lawyers talagang puro coffee. You know, to energize, gising ka, etc. Ano po bang go-to coffee nyo kapag nag-aaral kayo? Ako, maski anong kape, basta may kape dyan, may barako, maski anong kape, basta kape. Ganun lang. Pero nung araw, malakas ako sa asukal. Ngayon, no more sugar. No more sugar, mahirap na eh. Karami na nakasabay ko, nagka-diabetes eh. Kaya delikado. Yeah. Totoo bang mahirap magka-jowa while in law school? Siguro ako sa inyo ko iba tong dalawa. Kasi ako may asawa na ako eh, ha? Ako naman, nadaanan ko noon, scheduling ginagawa ko. Monday to Friday, talagang aral ako. Pero Saturday, walang pwedeng umagaw sa akin yan dahil kasama ko yung girlfriend ko. Ganun sa akin. Talaga scheduling ako noong araw. Strict scheduling dahil kung aral-aral. How about the two of you? In my experience naman po, I think it's a matter of understanding. Kasi kahit na wala sa law school yung partner mo, as long as naiintindihan niya kung gaano ka-importante para sa'yo itong pag-aaral na to, I think it will work out. Tama. Tama po. Pwede rin po kasi siyang gamiting inspiration para po mag-show up for yourself and for your partner every day. So, nakakabuti din naman po siya as long as you set your priorities straight. Ganun po. Yeah, tama. Magaling raw magsinungaling ang mga lawyers. Ha? Ako na ba magtatanong sa inyong dalawa? Sige. Ano masasabi nyo dyan sa misconception na yan? I don't agree na magaling magsinungaling ang lawyers kasi gusto na natin i-present yung case natin with candor. Gusto natin na maging ang position natin ay clearly explained. Ayaw natin to deceive, to say untruthful statements kasi babalik sa atin yan during cross-examination, during counter-affidavits. Kung meron kang sinabing mali dyan at hindi totoo, sa'yo rin babalik. That's true po. Hindi rin po ako nag-agree na magaling magsinungaling ang mga lawyers. For me, it's just that magaling tayo mag-argue. We were trained to make a point and to be able to explain it well. So, hindi naman po ibig sabihin nun ay marunong tayo magsinungaling. Ako naman, alam mo, sa batas kasi, may tinatawag na mitigating, aggravating. You know? So, pakita mo lang yun. Ito ginawa ng kliyente ko, pero tignan nyo rin ito, yung mga, ang batas na mismo nagsasabi, yun yung sinasabi nila, ilalatag mo yung argumento na ang magbibigay sa iyo ng bala dito ay mismo yung batas. So in that sense, hindi ka nagsisinungaling. Ilalatag mo lang sa hukom kung anong dapat para maproteksyon naman ang kliyente mo. Ang lahat ba ng law student
Do you aspire to be a senator, a judge? Sobrang lawak po kasi ng law practice. Hindi naman po limited lang sa being a politician or sa private practice. Marami tayong pwede mapagserbisyohan, whether it's in labor and things like that. So, para sa mga aspiring lawyers, kung ano yung passion nila, I think they should pursue it. I agree po. Hindi naman po lahat gusto politics, maging senator, or to go into government. Pero I believe na almost all, nandun yung drive to be of service to others, para tumulong sa mga nangangailangan. At yun naman po talaga yung pinaka-importante. Alam mo, isipin nyo lang, pagising mo na umaga, tatawagin mo kasambahay mo, bili kang pandesal. That is a contract already of agency. Aalis siya. Pagpunta niya, pabili niyang pandesal, sales na yan. Pag kanyang sakay ng tricycle, transportation na yan. Ha? So kung titignan mo, lahat ng ginawa mo sa araw-araw, covered ng batas natin yan. Tama po silang dalawa. There's a huge opportunity for lawyers. Lahat ito pwede lang pasukan dahil all of our lives, all of our actions are covered by law. Okay? So ayan, ang dami natin na-discuss na misconception sa law school. Sana marami kayo natutunan sa usapan namin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo, ha? Attorney Adi, Attorney John. Salamat din po, Attorney Abalos, at nabigyan mo kami ng opportunity dito ngayon. Ang saya ng discussion natin. Sana nag-enjoy din yung mga netizens at viewers natin. At sana nakatulong yung mga napag-usapan natin ngayon at naliwanagan sila tungkol sa law school life. Agree. Ang dami ko ring na-enjoy sa mga kwento natin tungkol sa mga myths na napag-usapan natin. Thanks for having us, Attorney Abalos. Mga aspiring law students, kaya niyo yan. Attorney Adi, John, maraming salamat. At tama ka. Law school may be challenging, pero kung determinado kayo, magiging worth it lahat ng inyong sakripisyo. Sa lahat ng ating viewers, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito sa Abalos Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe sa aming mga social media accounts para updated kayo sa mga susunod nating episodes. Kung may mga topic kayo na gusto nyong talakayan namin, i-comment nyo lang yan. This is Benner Abalos po. Kasama sina Attorney John at Attorney Adi, lagi namin paalala, huwag matakot, mangarap, at magsumikap para maabot ang inyong pangarap. Education is the greatest equalizer. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas.